umaga sa ating lahat mga kakape. Share lang po natin. Magandang umaga sa ating lahat mga kakape. Welcome sa ating morning coffee devotion. Siksika o apo, titibileg ni panagkaawa, kinakapsut mi pagkurangan mi. Good morning kay Brother Arnel Adair Bansipla. Good morning Sister Maribel. Good morning kay Tata Ango. Good morning kay Tata Arsing. Good day kay Ma'am Anita Domingo Alonso. Of course kay Kapitan Jerry Corpus Alonso and Jenny May there in Hawaii. Good morning, good day po sa inyo lahat dyan. Good morning kay Sai Dian Agutos. Good morning Sai. Yes, good morning kay John Michael Ancheta. Good morning mga anak dyan po sa Laklaban, Kabagoy, Osor. At syempre good morning kay Masayakap. Good morning kay Marjorie. Ayan, good morning kay Edison Akuba there in Papua New Guinea. Good morning Pastor from Gian Agutos. Good morning anak. And yes, good morning to Ate Luz Biminta Sensor Gonzales. Good day kay Kuya Rogelio Alonso Reyes. Happy birthday muli sa iyo. Happy birthday. Maraming salamat. Yaman habana intay biruke anyaman ariga intay pamete when agpaiso di Diyos tulae Nanay Karin at Odo ng Saod, Pagudpud, Ilocos Norte. Good morning kay Sister Cesar, Sister Sanyata, Salma Sandaras, good morning.
Sabi niya, good morning Pastor Rafi and your family and to all kakape. Yan, maraming salamat po. Good morning Pastor and family and to all kakape from Nanay Karing. Maraming salamat. Good morning. Salamat po. Good morning kay Brother Mel Yuseka. Good morning kay Brother Eden and kay Sister Juvie Cusina. Alam ko nasa ibang bayan sila ngayon. Sister Arlene B. Soloben. Good morning Sister Arlene. Good morning po sa ating lahat. Dagiti na panglaw, nakakaasing. Lord. Dagiti mawang, kasken kau ako, balinin na ka. Lilang Nila Luis, of course, good morning, good day to Lilang Linang. Once again, good morning, good day to all of us, brothers and sisters. Good afternoon, good evening, and yes, I'd like to say hi and hello, good evening there in Spain, Ma'am Sister Bel Guillermo. Buenas noches, Señora. Yeah, good evening, Pastor, watching from Switzerland. Nasa Switzerland sila ngayon. Maraming salamat, of course, kay Sir Jonathan, Brother Jonathan Guillermo. Ingat kayo dyan, Sister Bel Guillermo. Gracias. And good morning kay Sir Dan Colbert. Thank you so much, Sir Dan. And may God bless you. And every gising sa blessing. Kaya salamat sa Diyos, mga kape. Maraming salamat sa kanyang pagpapala sa atin for giving us life today. Amen. Ayan. Once again, good morning to Sir Dan. And also to Ma'am Ai. Maraming salamat, Ma'am Ai. Of course, kay Sir Lexington Alonso. Good morning. Good morning din kay Jane Sanyatan. Of course, kay Bella. Kumusta kayo? Maraming kayo kahapon na. And of course, kay Marvin Jan, and kay John Michael Ancheta. Good morning to all of us. And good morning also to Manong Willie Raynon. Good morning, Kuya William Raynon. Good morning to your housemates even yan. Good morning. And every gising is a blessing. Kaya salamat sa Diyos for giving us life. Amen. For giving us strength. Every day is a brand new day that God allows us to live and gave us opportunity like this to be together. Let us remember, as we are still alive, as God is still giving us strength, let us serve one another, especially to serve our God. And let us serve with humility. Ayan po, pakatandaan po natin yung mga kapatid. Lagi po tayong magpakumbaba. At pakatandaan din po natin, mga kapatid, as God is blessing us. For we know that we are all receiving. We are the recipients of the blessings that we receive every day from God. Amen. We are the recipients of God's blessing. So every time that God is blessing us, every blessings that we receive, brothers and sisters, let us learn to be a blessing to others. And most especially to be a blessing to our God. Nakakape. Ayan. Salamat sa Diyos. And good morning kay DM Valeriano. Good morning. Good morning to the Valeriano family. May the Lord God continue to comfort you. Of course, to the Ragasa family and the Alagaw family. May the Lord God continue to strengthen and comfort
everybody. Ayan po mga kapatid. Good morning to my family. Good morning to my wife, Maricel Rosa Asociacion. Of course, to our daughters. Good morning also to Filomena. Good morning also to our mother, Nanang Dungo. Good morning to Ate Luz Binason Gonzales. Good morning to our pastor, Pastor Redentor Asuncion, and to the BVC family. Good morning also to our punong barangay here in our beloved community, Barangay 43 Cabitawag City, Kapitana Mila D. Alonso, and to all barangay officials. Ayan po mga kapatid. At syempre, sa ating pong kapitan, nandiyan po sa Hawaii ngayon, Kapitan Jerry Corpus Alonso. Good day to all of you, to your family. Of course, maraming salamat po. At nais ko rin po batiin ang ating po mga kapitbahay at mga kabarangay dyan po sa Daklapan, Kabugoy, Ilocos, sa Sitio Panay Ugan, of course sa Daklapan, sa lahat po ng mga Daklapan boys, at siyempre sa mga kapatiran po natin dyan. Good morning also to the punong barangay, Kapitan Charlie Sumejo, and siyempre sa lahat po ng mga barangay officials. Good morning to all of you. Ayan po, sa lahat po ng mga kasama po natin here and abroad, magandang oras po sa ating lahat. Good afternoon there in Quezon City, Ate Emerita Baptist Corpus, of course kay Kuya Jean, kay Jan and Jean, and to your mga kasama sa bahay. Ayan, maraming salamat po. Pero pang sinabi si Ate Emerita na kung saan siya, nandun pa rin po ba kayo, Ate Emerita? Baka nakalimutan ko na yung place. But anyway, good day po sa ating lahat. Ayan, blessed morning Brother Rafi, and to all kakape. Maraming salamat po. And ingat po kayo dyan palagi, Ate Emerita Baptist Corpus, of course kay Kuya Jean. Good morning kay Pastor James Passion Senior. Amen, Pastor, sabi na, thank you so much Pastor James. Of course to Ma'am Maricel Passion, and to your children. Magandang umaga sa ating lahat. May the Lord God bless us all mga kapatid with peace and good health and joy in our hearts. Sa pagkakataong ito tayo magpasalamat sa Diyos, and let us listen to this song as God said, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Good morning kay Ate Maria Tapascual. Maraming salamat for stopping by in our house yesterday. Sorry, we are not able to meet you with Manong Isyong and Junjun, dahil nga po nasa Cabugao, Ilocos Sur po kami kahapon. Maraming salamat po sa mga abogado. Maraming salamat, and thank you so much. May God bless you more. And of course kay Junjun, kasama ninyo, and thank you so much Junjun for the photos. Ayan, i-share natin mamaya yung mga photos na yan. Thank you so much once again, and salamat sa Diyos for giving us life, and yes, we are here together. Good morning kay Hazel Estigo Domingo. Good morning kay Dexter Domingo. Good morning to all of you and to your family. Okay, sa pagkakataon ito, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Ito pong awiting, salamat sa iyo, Panginoon. Let us thank God together, brothers and sisters. Thank you so much, Junjun Pascual. Salamat sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Ate Marieta. Maraming salamat. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali, sa iyo ako'y magpupuri, dahil sa iyong kabutihan aking natanggap, ang pangalan ko'y tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Good morning kay Marian Tumalfigura. Of course, good morning kay Resty. Ay hindi magbibitaw. Good morning kay Sister Esmeralda Cacasio, Brother Raymond. Good morning. Of course, kay Ezra Hagay, Karen, kay Kesia. Good morning. Amen. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo ay walang matatamo
buhay ko ikaw ang siyang Amen. And pong awiting, salamat sa iyo, Panginoon. In everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Alam niyo mga kapatid, yung ang utos ng Panginoon na yan, na sa lahat ng bagay magpasalamat po tayo, dahil pinapakita sa atin ng Diyos na siya ang may hawak ng mga sitwasyon sa ating buhay. Let us thank Him and serve Him faithfully, and He will be the one to give us that encouragement, strength that we need, because yung mga problema na yan mga kapatid, they will be part of our lives as instruments of God to strengthen us and to help us grow. Amen. So salamat sa Diyos for the trials. Amen. Kaya tayo po ay dapat laging nagpapasalamat sa Kanya, dahil ang sabi ng Diyos, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Tandaan po natin mga kapatid, that is trusting God. And we know that in the long run, through these trials of life, marami po tayong matutunan. Mas maging matatag po tayo, at mas maging gagamit-gamit po tayo sa Panginoon. At gusto ko lang pong basahin ang comment dito ni Ate Merita bago po tayo manalangin. At kay Ate Jessie, good morning Ate Jessie, gusto ba gawiran? Good morning kay Manong Rico, of course kay Nanang Ilay, good morning. Nasa Susun City ako bro, at my daughter's house, Sister Jean, and of course kay John. And right now po, saklot ko si baby, sleeping po. If I bring him down yun, andyan si Lola. If I bring him down, ay magigising. So ano sak nga saksaklutin Latan brother, tapno nataltal na ken Jack Marigatan. Thank you. Yan, strength from the Lord, Ate Marita. Good morning, Pastor, and to all kakape. Thank God for another day. Every gising is a blessing. Amen. Every day is a privilege for us to serve. To serve God, to serve others, and to serve with humility. Tayo po ay manalangin na po, mga kakape. Dakila naming Diyos, Ama naming nasa langit, awag patawad na Diyos, mahabaging Diyos, ang iyong pag-ibig ay hindi dapat pagdudahan. For we know that in everything that we face in life, kasama ka namin. And please remind us, Lord, to trust in you all the time, even amidst of storms of life. For we know that you hold everything. And yes, Lord, we thank you so much. Help us. Increase our faith. Teach us to pray. Thank you so much, Lord, for yesterday, for your protection and guidance to us. Maraming salamat po, Panginoon, for the night na kami po, Panginoon, ay napapahinga. Maraming salamat po, Panginoon, for waking us up. Yes, Lord, we continue, Lord, to give glory, to be grateful to you. Talagang po namin, Panginoon, na kayo po ay dapat naming pagkatiwalaan. Dahil kayo po ang Diyos na nagbigay po sa amin ng buhay na walang hanggan dahil po sa pananampalataya. Maraming salamat po, Ama, sa inyo pong anak na si Jesucristo, na siya po ang naging kumpletong sakripisyo para sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay na walang hanggan.
We thank you so much, Lord, for your word, the Bible. Give us that desire, that heart to love you. It's not because we uttered, it's not because we mentioned, but Lord, help us that we may prove our love to you faithfully, to love your word, and love worshiping you. Maraming salamat po, Panginoon, for using people to bless your people. Bless them more, O Lord. And we thank you so much, Lord, for this time as we gather together. Please, Lord, intervene whatever the situation. Naman po ang mga problema, naman po ang mga solidarity ng bawat isa, Lord. Please intervene kayo po. Ang mag-guide, magturo. Kayo po manguna sa amin, Panginoon. And again, Lord, please increase our faith. Teach us to pray. And yes, we pray that you may please send more laborers, send more messengers, pastors, preachers, evangelists, even, Lord, sa mga missionaries. I pray, Lord, that you will provide their needs. Use us mightily, O Lord, to the churches that preach and teach the pure gospel. At sa pag-awat ng ito, Panginoon, maraming salamat po. Please, Lord, continue to use us. Traveling mercies po sa mga nag-travel, sa mga flight ngayon, sa mga nasa dagat, sa mga pumunto po sa mga sa laot para mga isla. Lord, please protect them that they sila po ay makauwi na safe, Panginoon. Please bless also our brothers and sisters sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig ngayon. And Lord, please bless also their children. Strengthen them, O Lord. Please give wisdom to their children. Sa mga nag-aaral po, Panginoon, na sila po ay magsipag. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng pangunawa. And please continue to protect them. Ilay mo po sila, Panginoon, sa pamakan. Kahit po sa mga nagtatrabaho, Panginoon, please, Lord, protect them also. Sa mga nasa bahay, as they do their household chores, lalo sa mga mothers, Lord, please protect them. Strengthen them, O Lord. Please continue, Lord, to comfort the family Ragasa, family Alagao, family Valeriano. Panginoon, patuloy po kayo, Panginoon, na mag-palakas sa kanila. Yes, Lord, inalabit ko po sa inyo ang mga kapatiran, those who need strength, please strengthen them. Sa mga discouraged, Lord, please encourage them. Sa lahat po na meron po karamdaman, mula po sa pinakamagana ka sa pinakamalala, I pray, Lord, that you may please heal. Please, Lord, have mercy on us. Sa mga nagpapakimotherapy, radiation therapy, dialysis, those under communications, Lord, nilapit po namin sa inyo si Maria Jacinto, Rafael Ragasa, Ken Stevenson, Kailan, Kailani and Kali, kay Janelle Sharp. Lord, I pray also that you please continue, Lord, to pour on your grace and mercy to Ragasa family, kay Manong Mael, Uncle June, kay Reggie, kay JP, Sheena, kay Francis. Sa lahat po, Panginoon, ng mga meron pong mga sakit na kung saan sometimes nabibigay po sa akin, Panginoon, ng pangamba. But Lord, I pray that we will increase our faith, for we know that this life here on earth will come to an end. We don't know when, but Lord, we thank you so much, Lord, for the assurance. Thank you for the assurance, Lord, that you will never leave us nor forsake us. And our home is in heaven. And we thank you so much, Lord, for your promises. Again, Lord, please continue, Lord, to work in our midst sa mga kapatiran po natin dyan po sa ibang bansa, that you please continue to encourage them, protect them also. Sa pagkakataon ito, Panginoon, nilapit ko po sa inyong bawat isa, that you please help us all to grow. Even our brothers and sisters dyan po sa Daklapan,
Yes, Lord, give us that desire, give us that wisdom, give us that mindset that in everything that we do, wholeheartedly we will do it for you, Panginoon. And we are doing things for you, not to impress anyone, but to please you, to glorify you, O Lord. And again, Lord, maraming salamat. Patuloy po kayo na magpalakas po kay Ate Marieta. At yun din po kay Ate Merita. Please intervene kahit po sa mga legal matters. Please protect each every one of us. At yun din po Panginoon, patuloy po kayo na magtrabaho at magpalakas po sa mga nanay, sa mga nanang, of course, to my mother, to nanang Wanang, nanang Basang, nanang Tanang. Pero po, patuloy po kayo Panginoon magpalakas po sa kanila, Panginoon. Please continue to work in the life of Manong Anthony Gutierrez, Manong Anthony Kua. Please have mercy kay James, kay Dion, kay Nabe, at sa lahat po Panginoon na mga kasama po namin ngayon, to the sister of Ma'am Julie, to the family of Sir Dan, to his brother, Lord, that you will please bring him to the corner of his life, that he will repent and recognize you, acknowledge you as his Lord and Savior. Muli Panginoon, sa pagkakataong ito, kami po nagpapasalamat sa inyo pong gagawin. Yes, Lord. Please continue, Lord, to strengthen us and heal us, as well as use us, Lord, for your glory. Again, Lord, sa lahat po ng mga kasama namin ngayon, sa mga nanonood at nakikinig, Lord, please continue, Lord, to bless, strengthen, and please, Lord, send your missionaries, send your messengers to all the corners of this world, even, Lord, sa mga loved ones po namin, that they may hear the gospel and come to you, acknowledge you as Lord, the Lord and Savior. Muli Panginoon, maraming salamat, and we give you all the glory. We thank you so much, Lord, for this day. Teach us today, in Jesus Christ's name. Amen and amen and amen. Thank you so much mga kapatid. Maraming salamat. And yes, to all of you who are here with us, to God be the glory po for everything na ginagawa po niya sa ating buhay. Good morning kay Alex Madraso. Good morning Alex, na kamusta? We miss you yesterday. And of course kay Atlin, see you on Sunday anak ha. Alex, of course, good morning to your mom. And yes, maraming salamat. Okay, so maraming salamat Sir Dan. No, she's not calling me. Maybe wrong sent or my wife. Good morning or good evening there in Canada. Ate Louie Andres. Ayan, maraming salamat po. At good morning also kay Ate Linda Lumawa Katima. Good morning Janice. Good morning Ma'am Julie Natividad Colver. Good evening or good afternoon there. At sa lahat po ng mga kasama po natin ngayon, maraming salamat po. Okay, sa pagkakataon ito mga kapatid, let us listen to a song and then we'll proceed po sa ating pong pag-aaral. Pakinggan po natin ang awitin to, mga Have Faith in God, by Kuya Edgar Alonso. Have faith in God. When trials will come to us, we often say, why me? And many people around us, this burden came to me. Until I realize the people may say that by your hand, you're down on your knees, God knows everything. When trials will come to us, we often say, why me? Many people around us, this burden came to me. Until I realize the people may say that bow your head till the
morning kay Akeng. Good morning, Veronica Rivera. Good morning. Triple R. Maraming salamat, Akeng. When trials will come to us, it will just come to pass. Have faith in God. Have faith in God. He knows everything what's best for us. Have faith in God. Have faith in God. Everything will be alright. When trials will come to us, Ma'am Deborah P. Baldivino, good morning, Ma'am Deborah. Good morning, Manong Bernard. Of course, good morning, Precious. come when we understand, we know what He is doing, and He knows what's best for us. Bow your head, kneel down on your knees. God knows everything. Have faith in God. Have faith in God. When trials come to us, it will just come to pass. Have faith in God. Have faith in God. He knows everything what's best for us. Have faith in God. Have faith in God. Everything will be alright. Amen. Thank you so much, Ma'am Deborah. Yan pong awiting Have Faith in God by Kuya Edgar Alonso ng Sutherland, England. Ayan po mga kape. Yan, nataon naman na nakaalburot ang ating ilong. Ngayong mag-devotion na tayo. Okay, so patuloy mga kapatid. The results of unity. Ito mga usapan natin mga kapatid. Ito ay pangatlong araw na pag-usapan po natin ang pagkakaisa. And yes, the challenge of unity is that we are all unique. I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. That is in Psalms 139 verse 14. Ako po ay magpupuri sa Panginoon dahil po ay ako ay ginawa ng Diyos na kamangha-mangha at katakot-takot. ibang klaseng interpretasyon po yun mga kapatid. Ibig sabihin mga kapatid, He carefully and wonderfully created us or made us. And praise the Lord for that, brothers and sisters, because we are all unique. We might have things in common, but all of us are different with each other. Ayan po yung pakatandaan po natin mga kapatid. Magkakaiba po ng tinatawag po natin upbringing, how our parents raise us. Magkaiba po. Meron po akong sariling diskarte when it comes to raising our daughters. Of course, to other parents, ganoon din. Magkakaiba po ang prinsipyo. And yet, this is a challenge in how we can be united, brothers and sisters. Pero pag ating pong basehan ay ang salita ng Diyos, ito po yung kung saan dito tayo magsasalubong. At ito po yung gagawin po natin as God commanded us as children of God. Let us remember, we are part of the body of Christ. By salvation, we are part of the same body, and that is the church, the body of Christ. When we say the church, mga kapatids, but these are the called out assembly, in where we
who accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. We are part of the church. We are part of the body of Christ. And yes, as part of the body of Christ, our head or the head of the church is none other than Christ or Jesus Christ. So kung siya ang ulo, mga kapatid, so kung ano po ang kanyang pong layunin, kung ano po ang kanyang pong kaisipan, kung ano po ang kanyang pong gustong gawin, yun, doon tayo nagkakaisa. At gagawin po natin yun ng sama-sama at tulong-tulong. Mga kapatid, as God gave us the Great Commission, brothers and sisters, that the Bible says in Matthew chapter 28, verses 18 to 20, that all power is given unto me in heaven and earth. Go ye therefore and teach all nations, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I will be with you forever, even unto the end of this earth or this world. Mga kape, ayan po ang pangako ng Diyos. And yet, He commanded us that all of us will be united in bringing the gospel to all the people of the world, to all the corners of this world. How can that be possible? Marami po tayong mga representatives, like the pastors, the evangelists, the missionaries, the preachers, and even the people who are going to this, what we call ethnic groups, the IPs, indigenous people, indigenous tribes, wherever they are, mga kapatid, those who are going there to preach the pure gospel of the Lord Jesus Christ, they are our representatives. And we praise God also for the social media, and we thank God for the internet that we can use to spread the gospel, mga kapatid. At ang ating pong morning coffee devotion, as far as dyan po sa Central America, dyan po sa Ecuador, mga kapatid, nakarating din po dyan sa mga islas, ng mga islands ng different world, different countries, mga kapatid. That's what I want to say. And yes, maraming salamat sa Panginoon na kahit pa konti-konti, mga kapatid, katulad po dyan po sa lugar kung saan nandyan yung mga Espanyol, mga Portuguese, mga kapatid, nakakaabot po tayo doon, mga kapatid, sa biyaya po ng Panginoon. We don't know, little by little, kung may isa sa mga countries na ito ang tatanggap sa Panginoon sa Kristo, and God will use them to spread the gospel, because they understood that Jesus Christ is our hope. Jesus Christ is the answer, mga kapatid. So let us always remember, sa pagkakaisa po natin, mas marami po tayong magagawa. Yung katulad po ng ating pong binabanggit many times. But when we are alone, when you are alone, we can do little. But when we are together, we can do much. Kaya salamat sa Diyos. Good morning kay Tresurera Mary Pascual. Good morning to Manong Edwin, of course, Manong Edwin Pascual. Good morning kay Gemma Gallego. Sabi niya, good morning, Pastor. Pasensya na kayo, mga kapatid, at barado naman mga ilong po natin. Okay, so sa pagkakataon ito, mga kapatid, pag-usapan po natin ang resulta ng pagkakaisa. Tandaan po natin ang sinabi po ng Psalms 33 verse 1. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Sabi niya, tingnan nyo, napakaganda, napakabuti at kaaya-aya sa mga magkakapatid na sila ay sama-sama at nagkakaisa. Amen. Yun po yung beauty. Yun po yung kagandahan, mga kapatid, ng pagkakaisa. Nakapagbibigay po tayo ng kalulatian sa ating Panginoon. Sa mata ng Panginoon, siya po ay natutuwa sa atin dahil po sa ating pong pagkakaisa. Kaya maraming salamat sa Panginoon for giving us that heart to love souls, of course, to love God. Kaya wag po tayong magsawa. Wag po tayong mapanghinaan ng loob. Ano man po ang ating pong sitwasyon sa buhay. Hindi po yung hadlang upang i-share po natin ang gospel. Because we all know that this life here on earth is not permanent. Temporary lang po ang mundong ito.
Temporary lang po ang buhay natin dito. What matters is the things that we did or we do for Christ. Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Ulitin ko po mga kapatid, only one life, it will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Yun po yung mga kapatid. Isa lang po ang ating buhay at darating po sa kanyang katapusan. Pero yung mga bagay-bagay na ginawa po natin sa Diyos, yan po ay manatili magpakailanman. Amen. Good morning, Pastor, and good morning, Kapsat, from Sir Dan Colbert. Thank you so much, Sir Dan. May God bless you. And of course, salamat sa Diyos for giving us chance like this to be together even at 9. Kaya salamat sa Diyos, mga kapatid. So tanungin po natin ang ating sarili ngayon, mga kape. Ano yung ginagawa natin ngayon na nakapagbibigay ng kasiyahan sa Diyos? Are we fulfilling His will in our lives? For matagal na natin naririnig, mga kapatid, marami tayong mga napapakinggan, mga kapatid, na habang mayroon tayong buhay, God is still giving us a chance to do our mission. For example, meron pong nagkasakit at gumaling. Sabi nila, pangalawang buhay mo na to, pagkakataon mo na to para magawa ang mission ng Panginoon sa buhay mo. So, meron ka pang mission sa mundong ito. Yung sinasabi nila, mga kapatid. Pati mga kapatid, tandaan natin to, ang dapat una na mangyari sa isang tao ay yung tinatawag po natin na regeneration. That a person should be born again. That a person should receive the Lord Jesus Christ as His Lord and Savior in order for that person to be part of the body of Christ or the family of God. Mga kape, doon po magsisimula. And right then, after na siya pa tumanggap sa Panginoon, the Holy Spirit will work in his life and He will change that person little by little. And eventually, brothers and sisters, siya po ay gagamitin ng Diyos para sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Kaya pag ikaw ay Kristiyano, sinasabi mo you are a child of God, ikaw isang Kristiyano, pero nakikita mo na walang pagbabago sa buhay mo, ibig sabihin nun, hindi ka natututo at hindi ka lumalago sa buhay spiritual, meaning wala pong tinatawag na pagbabago sa ating kaugalian, wala pong pagbabago sa ating pong pag-unawa o sa ating pong kalagayan sa buhay spiritual. There must be something wrong. Kaya pwede mong sabihin ikaw anak ng Diyos, pero yung pala ay naitanim lang sa ating isipan na ako'y anak na ng Diyos. Pero yung katotohanan, baka hindi ka pa talagang nagsisi sa iyong kasalanan at tinanggap ang Panginoong Kristo sa pananampalataya. Kaya ngayong umagang ito ay isang paalala. Siguraduhin mo, kasi ang isang tunay na anak ng Diyos ay meron pong puso para maging maliwanag na ilaw sa lahat, para sa lahat. And yes, we are letting the light shine before men, and that light is none other than the Lord Jesus Christ. Tandaan ko natin yung mga kapatid. Kaya pag ikaw isang Kristiyano, dapat may ginagawa ka para sa Panginoon. Kung ikaw ay isang tunay na Kristiyano, ikaw ay gutom, uhaw sa salita ng Diyos. Kung ikaw ay isang tunay na Kristiyano, meron kang puso na sabihin sa iba ang Ebanghelyo ng kaligtasan, mga kapatid, na si Kristo lamang po ang tagapagligtas at wala nang iba. Masasabi mo yan, Brother Rafi, kasi pastor ka, kasi ikaw ay missionary, kasi ikaw ay preacher. Yes, but the truth that God gave us that mission, that privilege to be used by Him in spreading the gospel, this is for all. Mga kapatid, hindi sa sinasabi ko sa inyo na mas magaling ako sa inyo, mga kapatid. When I was 11 years old, I started to learn from God's Word. And at 12 years, when I was 12 years old, I started to share the gospel. And the first person na aking nakausap ay aking pinsan. Naputol po, walang internet. Kaya I switched to data. I switched to data connection.
mga kape. Okay, bilisan na natin mga kape kasi walang internet and I switched to data connection. Kaya salamat sa Diyos at meron tayong load. Okay, so let's continue on and go straight to our topic, the result of unity. The results of unity. Ano ang resulta ng pagkakaisa? Tandaan po natin mga kapatid, when there is unity, God commands blessings and favors to them. Amen. Ayan, good morning kay kapatid na Marites, Sister Marites. May God bless you. Kahit kahit data medyo mahirap na rin. Kaya pabalik-balik po, paputol-putol po ating po internet connection. Kaya please bear with me, brothers and sisters. So let us proceed, let us go directly to our topic. Okay, tandaan po natin mga kapatid, by the same Spirit we have the same leading, for we are all children of God, and God commanded us to preach the gospel. Amen? Yun po mga kapatid. Kaya isipin natin, I am a Christian, I am a child of God, I should be in this soul winning business na kung saan ang Diyos ang siyang aking paglilingkuran, siya ang dahilan kung bakit ginagawa ko ito. When I say business mga kapatid, I'm not talking about business that can earn money. Hindi po ibig sabihin mga kapatid. The business of God, the mind of God, okay? The mind of God is to seek and to save that which was lost, that He is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Good morning kay Darwin Raquenyo. Good morning, Darwin. See you on Sunday, Darwin, ha? Darwin Raquenyo, my friend, yan sa Daklapan. And good morning also to sabi niya, good morning Pastor. Good morning Pastor, sa lahat ng mga kikinig, sabi rito ni Sister Mercy Simonero Galapon. Maraming salamat po. Okay, ang oras na po natin mga kapatid ay 6:33. That reminds us about Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Okay, so ito mga kapatid, ang kagandahan o kaya-aya sa pagkakaisa nagdudulot ng magandang pagsasamahan o harmony o pagkakasundo. There will be harmony in a group, in a church, in a family, if there is unity. Mga kapatid, nagdudulot ito ng madaling pagkagawa sa anumang gawain o proyekto. Mas mabilis, kasi mas magaan po yung dapat yung mga ginagawa po natin. Mas magiging magaan po kung sama-sama. Tandaan po natin, pag mag-isa kang gumagawa, mas kaunti ang ating nakaka-accomplish. But if we are united, mas marami po tayong magagawa para sa Panginoon. Yes, good morning Pastor, sabi rito, good morning kay Sister Marites Pagawisan Sebastian. So, ang kagandahan o kaya ay sa pagkakaisa, let us remember, nagdudulot ito ng kapayapaan. It will give us peace. It will give us it will give us that what we call peace of mind, kahinahunan at kagalakan. God will give us joy when we are united, dahil mas marami tayong nakampis para sa Panginoon. At dahil po sa ating pagkakaisa, tayo po ay sama-samang lalago. We will all grow together. Brothers and sisters, ito ay dadaloy mula sa nagsimulan papunta sa iba, according to Psalms 133 verse 2. In verse 1 says, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. At ang Diyos po ay natutuwa pag ang mga anak niya ay nagkakaisa. Good morning kay Pastor John Veriasanya, our kapatid. Maraming salamat Pastor John Ver. At dito mga kapatid, sa ating pong pagkakaisa, tayo po ay sama-sama nalalago sa ating buhay spiritual. Ito ay dadaloy mula sa nagsimulan papunta sa iba. It is like the precious ointment upon the head that ran down upon the beard, and even Aaron's beard, that went down to the skirts of his garments. So, yung pabango na nalagay sa ulo, that ointment, that precious ointment upon the head, it will run down through the body. That is how halimuyak it is. Pag sinabi natin halimuyak, ganun po yung kabango.
Mga kapatid, alam nyo mga kapatid, yung mga pabango ngayon, deceiving yung iba. Ba't ko na nasabi yan mga kapatid? Kasi napagbibintangan ko ng isang kasama ko na nagbe-vape. Though sabi niya, hindi po yan vape, pastor. Hanga vape nila pastor. Bang no data. Kulang because hindi ako kontento kasi talagang amoy vanilla. Sabi ko sa kanya, pakita mo sa akin yung pabango mo. Duda ako galit na galit ako sa mga nagbe-vape sa totoo lang po. Galit na galit ako sa mga nagbe-vape. Ngayon, siguraduhin mo pabango yan. Amoy vape ka Sabi ko, ito lang mga kapatid, naalala ko lang tungkol sa pabango na nabanggit po ng Bible. Ngayon, ang ginawa niya, pumunta sa bahay. Dala-dala niya ngayon yung kanyang pabango. At pinamoy sa akin, talagang pabango pala. Sabi ko, sorry ayoko lang talaga. At galit na galit ako sa mga nagbe-vape mga kapatid. It will ruin your life. Hindi ito parte ng ating devotion ngayon But if you are here, you are smoking, you are vaping, wala akong pakialam sa buhay mo. Sinasabi mo rin wala akong pakialam sa buhay mo. Pero concern ako sa iyo. Sisirain mo ang buhay. Sasarin mo ang katawan mo diyan. Masisira ka diyan. Maniwala ka sa akin. So, balik po tayo sa ating pong topiko na ang pagkakaisa daw mga kapatid, it will give an good smell, good odor that pleases others. So ganun po yun mga kapatid. So pag tayo magkakaisa, we can influence others. Pwede tayong maging inspirasyon na family because of unity. Pwede tayong maging inspirasyon na church because of our unity. Pwede tayong maging inspirasyon na business because of unity. And yes, we are here, we're talking about unity in Christ, na tayo po sama-sama nasusunod at sama-sama na kilalanin pang more ang Diyos. The more we get closer to God, the more we get closer with each other. Yun po yung pakatandaan natin mga kapatid. At sa paglago mga kapatid, na bunga ng pagkakaisa, mas marami tayong magagawa para sa Panginoon at mas maging malawak po ating masasukupan mga kapatid, if we are united. Amen. So from our home to our community, to our province, to our country, and to the whole world. Yun nga po yung dahilan kung bakit sinabi ng Diyos sa Acts 1:8, di ba? In the book of Acts chapter 1 verse 8, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, Judea, Samaria, and into the uttermost part of the earth. So meaning mga kapatid, pag tayo nagkakaisa bilang anak ng Diyos, at ang ating layunin ay tuparin o gawin yung utos sa atin ng Diyos to spread the gospel, mas marami po tayong ma-reach out para sa ating Panginoon. And we will have that what we call pagkakaisa, na kung saan we will use our resources in spreading the gospel. Mga kapatid, yun po yun mga kapatid. In other words, mas maraming magagawa o ma-accomplish at mas madaling matapos anuman ang ginagawa because of unity. Mga kakapatid. Okay? So it will give us influence para magkaisa rin sa iba, mula ulo hanggang paa. As the Bible says, ang bango nito ay kalat at ito yung kanyang halimuyak ay magdudulot ng kasiyahan sa lahat po ng mga kasama natin. That is a logic or analogy na kung saan mga kapatid, tayo po ay magiging blessing sa iba. Mga kapatid, yan po ay ang bunga ng pagkakaisa. At ano pa yung pwedeng mangyari kung tayo magkakaisa mga kapatid? Magkaroon ng mas maraming prayer warriors. And yes, we need more prayer warriors because the machinery of the
work of God is prayer. So, if we have more people, more prayer warriors, mas marami po tayong magagawa because that will give us yung tinatawag po nating power to continue on, power to do the will of God. I remember one time there was a missionary somewhere in Papua New Guinea or in Ecuador. I'm not sure, but somewhere in Central America, maybe in Ecuador, mga kapatid. I think that was John Elliot. I'm not sure, but there is a missionary who sent by God to a cannibal tribe. Okay? So pag sinabi natin cannibal, pag makita ka, barbecue ang tingin nila sa'yo. O kaya sarabasab o kaya kilawin ang tingin nila sa'yo. So one time, pumunta ang missionary nito for the gospel's sake, for the sake of the gospel, for the furtherance of the gospel. At yun nga po mga kapatid, at habang nandun siya, dumating yung time na yung mga head ng mga tribes, hinahunting siya. At talagang papatayin nila itong missionary nito. And one time, as they went there, hindi sila natuloy. As they were ready to attack the missionary, hindi sila natuloy at bigla sila nagkaroon ng takot at umalis sila sa lugar. So safe yung missionary doon. So to those who knows this story, you can help me with this, brothers and sisters. This is a real story that happened. So one time, yung mga na-convert, yung mga tumanggap sa Panginoon sa tribe na yon, at mismo kasama yung chief, yung gustong pumatay doon sa missionary, ay na-convert din. Siya po ay naging Kristiyano. So sa kanya po nanggaling itong testimony nito. So ang nangyari ganito, when the time that they were ready to kill the missionary, ang testimony niya, meron kaming nakita na 33 giants. I'm not even sure of the number, but something like that, 33. They saw 33 giants around the compound in where the missionary was. Okay? They saw 33 giants, warriors who are guarding the compound. And when they saw these giants, umatras na sila. At naisip nila, hindi basta-basta ito. Itong tao na to nating papatayin ay malakas. Maraming nagbabantay sa kanya. Good morning kay Pastor Wilson Valdez Lumawig. Good morning Pastor, dyan po sa Butaw, Kalanasan ng Payao. First to your wife. Hello and good morning po sa inyo. May God bless you po. So anong nangyari? Ate Jovita Viernes, precious good morning. So anong nangyari mga kapatid? Itong chief na ito, siya nagkwento. And yung kanyang pinagkwentuhan, that was the time na tinanong nung kausap ng chief na ito, who testified that there were about 33 giants around that compound, surrounding the compound of the missionary. Tinanong niya, when was that? Kailan yon? Kailan kayo sumugod? At sinabi ng chief na ganitong date, ganitong oras. At naalala ng kanyang kausap na yung araw na yon, they were 33 prayer warriors who were praying for that missionary.
Nakuha natin yung kwento, mga kapatid. Yung araw na yun, yung oras na yon, that time, there were 33 prayer warriors who were praying for the missionary, for the safety, for the power that God will give, that God will use that missionary in that remote area or remote place, remote nation or remote community, somewhere in Ecuador, mga kapatid. So there were 33 prayer warriors. Eh yung 33 prayer warriors na yon, when they prayed for the missionary, nag-send ng Panginoon ng 33 giants. So how much more if there are 100 prayer warriors who prayed for that time? Eh di 100 din na giants ang pinakita ng Diyos doon. That's how important prayer is. So when we are united, we will pray for one another. We'll have more prayer warriors. We need prayer warriors, mga kapatid, because this is the machinery of the gospel. Meaning, mga kapatid, when we pray, we are saying, God, we cannot do anything. You can do it. You will be the one to do it. That means we are depending on what God can do. That's why we pray to Him. And remember this, brothers and sisters, real men pray. Amen? Real men praise. Real men cry. Cry for the salvation of the lost. That means to pray. That means real men even praise the Lord. So real men lead his children to church. Real men lead his family serve the Lord. Amen? Yun po, mga kapatid. Good morning po, Pastor, to your family and to Kape. God bless, and God bless us all. Amen. Thank you so much, Ate Jovita. Of course, good morning kay Kapitan Clifford Domingo Balisacan. Good morning, Kapitan. May God bless you. So meron pong pagkakaisa. Pag meron tayong pagkakaisa, mga kapatid, mas marami po tayong mga prayer warriors. You can be one of them. So may mga Kristiyano na ay hindi na ako malakas, may na ako, matanda na ako, hindi na ako pwedeng naglalabas. Then be a part of the prayer warriors. Yan po ang lakas ng ministry. Prayers, brothers and sisters. Pag tayo po ay nagkakaisa, ang pwede pong mangyari, mas maraming masisiyahan o matutuwa dahil sa resulta ng pagkakaisa. As they see the result of the ministry, because of the prayer, of your prayers, mas marami pa tayo ma-encourage, ma-engganyo ng mga anak ng Diyos na babalik sa Panginoon. Magdudulot ito ng mas maraming maliligtas o makakakilala kay Kristo, because that's the main thing. The salvation of the lost. And yes, that's why we are here, to spread the gospel. Mga kapatid, in unity there is strength. Sabi ng isang patalastas noon sa isang semento, in union there is strength. Union yung kanilang pong brand na semento eh. In unity there is strength. Sa pagkakaisa, nagbubunga ito ng matatag na samahan. Sa pagkakaisa, nagbubunga ng pagpapala. Blessings, of course. And we praise God, mga kapatid. Kahapon, araw ng Panginoon, when I fetch our brethren from different sitios, meron pong nagbigay ng isang supot na munamon. Pangkilawin, sarap, mga kapatid. May nagbigay po ng munamon. And then ng tanghali po, paghatid ko sa kanila, meron naman nagbigay ng daing na munamon. Can you imagine that? Sabi, ang dami naman. Hindi, sa inyo talaga yan, Pastor. Praise God, praise the Lord. Mga kapatid, kung meron pong magkakasama, mas makita po natin yung blessing ng Panginoon. It's because makita nila, because of what God is doing in the lives of their loved ones. Alam niyo, mga kapatid, kung may kwento ko sa inyo, alagayan po ng ating turuan mga young people doon, mga binata, mga teenagers, nakasama ko kahit po sa pagtulog.
Because doon sila natutulog, doon sa mission house, mga kapatid. Iba-iba po yung istorya ng buhay nila. At yan po ay gusto kong i-share sa inyo nang makita ninyo ang kalagayan nila doon. And yes, meron pong isa sa kanila na sinilang po sa ibang bansa. Pero na makita ko yung, pinakita sa akin yung birth certificate niya, walang nakasulat na pangalan ng tatay. Oh. Dalawa sa mga kabataan na aking pong tinuturuan doon, broken family. Dalawa. Broken family. Meron pang isa na hindi niya nasilayan ang kanyang ama. Is because nung buntis yung kanyang nanay, pumalaot yung tatay nila ng isda at hindi na bumalik, missing in action. So iba-iba pong istorya ng buhay nila. That's why they are looking for a father figure. At yun nakita nila sa akin. Kaya sila ay nakikinig. Kahit pinapagalitan ko sila, tinuturuan ko sila, kinokorek ko sila, they're still with me by the ways of God and wanting to learn more. And praise God that He is transforming their lives little by little. Salamat sa Diyos at sa pag-ibig ng Diyos nananalaytay po sa atin. And that is the reason why tayo nagpapatuloy doon. Mga kapatid, tandaan po natin, pag tayo nagkakaisa para po sa kaligtasan po ng mga tao, when it comes to sharing the gospel, let us remember, mas marami po tayong maabot para sa Panginoon. What matters is that when we do these things, we will do it for the glory of God. Amen. Ang Diyos po ang malalhati sa lahat. And please pray for the work of God there in Tacloban, Cabo, Ilocos Sur. It is a promising mission or work of God. Kailangan po natin, wherever we are, as we do His work, mas madali po tayong magagawa. Mas marami po tayong makakagawa o magagawa para sa Kanya. Amen. So, dito lang muna tayo mga kapatid at salamat sa Diyos at announcement sa mga kabarangay po namin. Ngayon po ang libing ni Cousin Judith Asuncion Alagaw at kita-kita po tayo mamaya at salamat and may the Lord God bless us all. Sa pagkakataon ito mga kapatid, tayo manalangin na dakila namin. Maraming salamat. Please bless our brothers and sisters. Bless us all. And again, Lord, bless your people. Bless those who will celebrate their birthday anniversaries today and even yesterday. In Jesus Christ's name, amen. Amen and amen. Thank you so much mga kape. And this is now the birthday song for all of you. Mga magbe-birthday ngayon. Sino ang mga magbe-birthday ngayon? Tingnan po natin. Happy birthday kay CM Galarpes Domingo. Happy birthday kay Lisa Maris Vertes. Happy birthday kay Rachel ang Angelica Rarugal. Happy birthday kay Christy Andakutan. Happy birthday kay Casey Alonso Galarde. Happy birthday kay Princess Billy Marcos. Hello Princess. Happy birthday sa iyo. Happy birthday Princess Billy Marcos. Kay Marie Claire Ako Balvior. Kay Rizabel Asuncion Domingo. Happy birthday Cousin Emang. Happy birthday also kay Darl May Miguel. Darling May Miguel. Happy birthday sa iyo. Sino pa? Na mga nag-birthday kahapon? 29. Happy birthday kay Jetro Gakutan. Happy birthday kay Rex Asuncion Sobrevega. Happy birthday kay Amelin Salvador Rosales. Happy birthday din kay Shell Balbas. Happy birthday kay Jenny Agunoy. Happy birthday to Jenny Lee Sarino Yagyagan. Ayan. Happy birthday to all of you. And yes, today is the first day of those who were elected as municipal, city, and even the senators and the congressman.
Ngayon po ang araw ng kanilang, unang araw ng kanilang pong pagiging isang public servant sa kanilang po nasasakupan. So congratulations to all of you, and may God bless you and give you wisdom. Okay, so maraming salamat at thank you so much sa Pastor Junver. Yan, hinanap ni Pastor Junver itong story na to. Okay, siguro isa rin siya sa mga pastor. Pero hinanap po natin yung mga hindi ko lang maalala. But anyway, thank you so much, Pastor, at maganda po yan ginawa nyo. And I appreciate that. Thank you so much, Pastor June Perasanya. Okay, sa pagkakataon ito mga kapatid, tayo po yung magpaalam na po. At Ederlina Alonso, good morning, of course, good afternoon, and good morning also kay Sir Benz at Papa Carla. Okay, tayo magpaalam na po. This is your brother Rafi Kagaut Paeng, laging nagsasabi sa inyo sa lahat ng situation sa ating buhay, mapa-negatibo o positibo o mulan man o bagyo. Huwag po natin kakalimutan manalangin sa Diyos, magpasalamat sa Diyos at unahin ng Diyos. God first. Amen. Stay safe, stay humble, share your blessings, pray for our family, our community, our country, and let us pray for the world. May God bless us all. Mabuhay. Aloha. Mahalo. And I love you all. Bye. See you later or see you tomorrow by God's grace. Ingat. Salamat po.